Good morning. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 9 September 2024. Nandito tayo sa ang aklat ng Zephanias, Panimula. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ng Israel. Panimula. Nangaral si Propeta Zephanias ng huling bahagi ng ikapitong siglo BC. Maaring ito'y nangyari 10 taon bago gumawa ng mga pagbabagong panrelihiyon si Haring Josias noong taong 621 BC. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga paksang madalas na ipinapahayag ng mga propeta gaya ng bantang kapahamakan at pagkawasak ng Juda bilang parusa sa kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Paparusahan din ni Yahweh ang ibang bansa. Bagaman ang Jerusalem ay mapapahamak, ibabalik ito sa ating kalagayan pagdating ng panahon at titirhan ng mga taong mapagpakumbaba at mabuti. Yung yung propeta is sila guys, mga nagpapahayag sila ng mga bantang kapahamakan, pagkawasak, yung parang sila yung nagaano ng vision ba kung ano yung inaano ni Father God sa kanila, yun ang sinasabi. Pero tayong pangkaraniwang tao, naalala nyo yung sinabi ko sa inyo, yung bigla ako nagising ng ganitong madaling araw, tapos nakita ko yung tuhod ni Pastor Kibuloy na may dugo sa tapos akala ko talaga that time sumuko ay nahuli na si Pastor Kibuloy. Yung naalala niyo yung first day ba yun ng 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 warrant of arrest nila General Torre. Tapos 'di ba yung una nag-serve sila ng madaling araw din. Tapos kinabukasan ng madaling araw parang nanangginip ako, nakita ko na may dugo yung tuhod ni Pastor Kibuloy. Akala ko that time sumuko na siya, ay na siya, nakipag siya sa mga yung pala panaginip lang. So iba yung panaginip sa propeta guys. Kasi talaga akala ko talaga that time talagang talagang sabi ko, ala, ang daming dugo sa tuhod ni Pastor Kibuloy. Nahuli na yata. Parang ganun ang ko. Kaya pagka dilat ng mata ko, talagang tiningnan ko agad ang YouTube. Wala naman pala. Pero luckily, after 2 weeks, ayan, sumuko na rin si Pastor Kibuloy. At least tuwang-tuwa na rin tayo. Kaya yung propeta guys at yung panaginip natin is hindi tayo pwedeng ikumpara sa ganyang propeta. Kung ano yung panaginip natin, iba yung mga panaginip ng mga propeta. Kasi sila talaga sila ni Father God. Tayo kasi ordinaryong tao lang tayo, pero nakikinita natin. Parang yung alam mo guys, yung managinip ka tapos bigla kang gigising na fresh na fresh pa talaga sa'yo. So yun talaga ang na panaginip ko, yung a day after na yung first day nga nila General Torre dyan sa KOJC. Pero yun nga, hindi nagkatotoo. Wala namang sugat si Pastor Kibuloy nung sumuko kahapon, diba? So dito na tayo sa nilalaman. Ay, ulitin ko nga guys yung panimula. Nangaral si Propeta Zephanias ang huling bahagi ng ikapitong siglo BC. Maaring ito'y nangyari 10 taon bago gumawa ng mga pagbabagong panrelihiyon si Haring Josias noong taong 621 BC. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga paksang madalas na ipinapahayag ng mga propeta gaya ng bantang kapahamakan at pagkawasak ng Juda bilang parusa sa kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Paparusahan din ni Yahweh ang ibang bansa. Bagaman ang Jerusalem ay mapapahamak, ibabalik ito sa dating kalagayan pagdating ng panahon at titirhan ng mga taong mapagpakumbaba at mabuti. Nilalaman. Ang araw ng paghatol ni Yahweh
chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 3. Hahatulan ang mga bansa sa paligid ng Israel, chapter 2 verse 4 to verse 15. Ang kapahamakan at katubusan ng Jerusalem, chapter 3 verse 1 to verse 20. So ibig sabihin guys, ang Zephaniah ay hanggang chapter 3 lamang, verse 1 up to 20. Kasi yun na yung pinakahuli niya dito sa nilalaman. Ang araw ng paghatol ni Yahweh, Zephaniah chapter 1 verse 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Zephaniah, anak ni Cusi, at apo ni Gedalias. Si Gedalias ay anak ni Amarias at apo ni Hezekias. Tinanggap ni Zephaniah ang pahayag na ito ng si Josias na anak ni Amon ang hari sa Juda. Pag ganyang family tree na ganyang kahaba guys, hindi ko na yan maano, unless na isusulat ko yan. Para maano ko talaga kung hanggang saan yung angkan niya, ganun. Yung family tree ba na mula sa ano, kay Zephaniah, magmula siya sa kay apo siya ni Hezekias. Verse 2. Wawasakin ko ang lahat ng bagay sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Verse 3, pupuksain ko ang lahat ng tao at hayop, papatayin ko ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, ibabagsak ko ang masasama, lilipulin ko ang sangkatauhan sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Verse 4, paparusahan ko ang lahat ng mamamayan ng Juda at ng Jerusalem, wawasakin ko rin sa dakong ito ang mga nalalabing bakas ng pagsamba kay Baal, at lubusan ng malilimutan ang mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Verse 5, kabilang dito ang mga umaakyat sa kanilang bubungan upang sumamba sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Grabe, pati araw sinasamba na. Ang mga taong konway nanunumpa sa pangalan ni Yahweh, ngunit sa pangalan naman pala ni Milcom. Verse 6, silang mga tumalikod na sa paglilingkod kay Yahweh ay hindi na humihingi ng patnubay sa kanya. Verse 7, tumahimik kayo sa harapan ng Panginoong Yahweh sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Inihanda na niya ang kanyang bayan upang ialay at inanyayahan niya ang kanyang mga panauhin upang wasakin ang Juda. Guys, pakisabayan nyo rin ako ng basa ha. Kasi minsan talaga yung natin, yung pagbibigas natin, minsan namamali, katulad kahapon. Instead na verse 18 yung ko kahapon, naging verse 19. Kaya humihingi ako ng correction sinulat ko naman sa description kung nagkamali ako. At inanyayahan niya ang kanyang mga panauhin upang wasakin ang Juda. Verse 8, sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh, paparusahan ko ang mga pinuno at ang mga anak ng hari, gayon din ang lahat ng tumutulad sa pananamit ng mga dayuhan. Verse 9, paparusahan ko rin ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gayon din ang mga nagnanakaw at pumapatay, upang may mailagay lamang sa bahay ng kanilang Panginoon. Verse 10, sinabi rin ni Yahweh, sa araw na iyon, maririnig ang malakas na pagtangis ng mga tao sa pinto ang tinatawag na isda. Ang mga panaghoy mula sa bagong bahagi ng lungsod at ulitin ko yung verse 10. Sinabi rin ni Yahweh, sa araw na iyon maririnig ang malakas na pagtangis ng mga tao sa pinto ang tinatawag na isda. Mga panaghoy mula sa bagong bahagi ng lungsod at malalakas na ingay dahil sa pagguho ng mga gusali sa mga burol. Verse 11, tumangis kayo mga naninirahan sa mababang lugar ng lungsod, patay ng lahat ang mga ngalakal. Ang mga nagtitimbang ng pilak ay wala na. Verse 12, sa panahong iyon ay gagamit ako ng ilawan upang halughugin ang Jerusalem. Paparusahan ko ang mga taong labis na nagtitiwala sa sarili at nagsasabing, si Yahweh ay walang gagawin para sa ating ikabubuti o ikasasama.
Verse 13, sasamsamin ang kanilang kayamanan at sisirain ang kanilang mga bahay. Magtatayo sila ng mga bahay, ngunit hindi nila matitirhan. Magtatanim sila ng mga ubas, ngunit hindi sila makakatikim ng alak nito. Verse 14, malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon magiging kapaitan ang dulot ng araw na iyon maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Guys, tingnan mo to. Ilang libong siglo sobrang napakatagal na nitong sinulat ng Bible. Pero tingnan mo ang lagi niyang description. Malapit na ang yung verse 14, Zephaniah chapter 1 verse 14. Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh. Pero tayo sa generation natin ngayon, kumbaga sa ibig ba sabihin nung panahon nila naghukom na si Father God? Verse 14, malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon, maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Pero bakit hanggang sa generation natin, matagal na niyang sinabi, kasi panahon pa to nila Zephaniah, matagal na niyang sinasabi na malapit na ang dakilang araw, pero dumating na si Jesus Christ, tapos yung ating generation na nga ngayon, lagpas na tayo kay Jesus Christ. Bakit kaya ang pag-intindi ko tuloy, nagkaroon na sila ng malapit na ang dakilang araw ni Yahweh. At ito'y mabilis na dumarating. So, mabilis na dumarating. 'Di ba? Kapaitan ang dulot ng araw na iyon, maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Pero how I wish, Father God, tapos na yan. Okay. Verse 15, iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makakapal na ulap. Verse 16, ang araw ng pagtunog ng trompeta at ang sigawan ng mga sumasalakay sa mga napapadirang lungsod at nagtataasang tore. Verse 17, padadalhan ko ng matinding kalungkutan ang mga tao, lalakad sila na parang bulag sapagkat nagasala sila laban kay Yahweh. Mabubuhos na parang tubig ang kanilang dugo at mangangalat ang kanilang bangkay na parang basura. Yan ang sinasabi ko sa inyo guys, napakalupit ni Father God magparusa. Talagang patay. Sa atin kasi ngayon sa generation natin sa ating bansang Pilipinas is wala po tayong death penalty. Ano lang, life imprisonment lang, kahit ilang libong taon, yun. Zephaniah chapter 1 verse 18, hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ang kanyang mapanibughuing puot ang buong daigdig, sapagkat bigla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Ganyan kalupit guys ang parusa. So, nawa sa generation namin, Father God, wala nang parusang ganyan. Malupit talaga guys. Kunting kasalanan mo lang talaga noong araw, kahit nga manguha ka lang ng kahoy sa araw ng is patay ang parusa. Bye everyone, God bless.